Ayan, ito naman po yung drone shot mula sa Barangay Road. Then mula sa Barangay Road, papunta naman po tayo sa above or sa ibabaw ng property, and then siyempre dun sa may papuntang ilog. Matatanong na po mula dito sa drone shot. And mula po dito sa aerial view, i-freeze ko po yung picture or yung image. Yan yung shape niya, pa-L siya talaga. Kasi kailangan ko siyang i-connect dito sa 6 meters wide na road. And itong 6 meters wide, dikit siya sa Barangay Road. Okay? So, yan, para mas maintindihan po. And then, ito naman pong drone shot ito is full back shot mula sa ilog. Ito may kubo na po, hindi po ito kasama. Ito lang pong left side na tabi ng kubo na maraming puno. Yun po ang frontage ng 2,000 square meter na tabing ilog. Alright, thank you. Tanaw na tanaw ang bundok eh. Mana ikaw nagbigay eh. Nahihiya. Okay, ito po mismo yung frontage nung 2,000 square meter na tabing ilog. Mahaba po yung frontage niya. Hindi lang ko naipakita pero sa full video makikita nyo po lahat-lahat. Sobrang peaceful talaga ng lugar na to. Promise. Dito sa exact spot na ito, dito lagi ako tumatambay. Dito minsan may kinakain ako. Minsan pagkasama ko yung family ko yan, dito kami tumatambay. Kasi tuwing hapon, ganito kaaliwalas at kalilim ang lugar na to. So dito kami umuupo. Ayan o. So patag pa naman yung ibabaw na yan. Dati may kubo ako dyan. Pinalipat ko lang. At ito naman kubo na to, hindi na po ito kasama. May bakod na po ito naghihiwalay. So, ayan, itutur ko na kayo. So, dito tayo magmula sa frontage or sa frontage ng tabing ilog mismo. Okay. And yung may kubo na yan, hindi na po yan kasama. So, meron na po silang bakod na nagse-separate. Yan, 1,500 square meter yung may kubo. Dati rin po yan sa amin. Kasi ang kabuuan nito is 3,500. So, hindi po kasama ang kalabaw ha. So malawak or malapad po ang frontage nito sa tabing ilog. At ito, napakaganda talagang tanawin na to. Favorite ko tong property kasi pinangarap ko talagang magkaroon ng property na tabing ilog. So kung hindi lang ako nagkakaroon ng change of plans, hindi ko dapat ibenta to or ikikip namin ito. Pero sa mga naghahangad or nangangarap magkaroon ng tabing ilog na property na titled pa, ang hirap po ngayon magpa-title ng property ngayon. Mag-ayos ng property na tabing ilog na ganito kalinis ang title. Again, 3,500 square meter po dati. Hiniwalay ko into 2 portions. So, 1,500 and 2,000. So, ito na lang po natitira. Dito po sa 2,000 square meter na to, ayan, dito sa part na to, sa pinupunta ko dito, ito po yung upper part na tabing ilog naman. Ito yung mataas yung elevation niya sa ilog. And dito, napakagandang gumawa ng tambayan. Dito may tanaw po siya. May pagka-overlooking dito. Ayan o. Tanaw na tanaw si Mount Banahaw dito. Tanaw din yung kabilang farm, kabilang property and yung mga kapaligiran. And then dito naman sa kaliwa, kung makikita nyo may mga halaman na nakahilera, nakalinya. Yan po yung bakod namin na temporary lang. Kahoy-kahoy lang muna. So, nabuhay sila. Temporarily yan muna yung guide. Pero mas maganda kung bibili nyo, magpasukat uli kayo sa inyong genetic engineer para merong reference ng inyong contractor. Pero napasukatan ko na to for the 3rd time dahil dito sa pagbabako na to. And dito, at the moment ito, papunta ko ngayon sa napakabait kong kaibigan, kapitbahay at kapamilya ko na rin. Talagang pamilya ang turing nila sa akin dito. Every time pupunta ko dito, lagi ako may pag hindi isda na dalag, may pagkain, may gulay. And dito, kung makikita nyo, may sementadong part doon sa hanggang sa kalsada. Nagbigay rin po kami ng daang tao dito ha. Sana po igalang ninyo yung daan hanggang kahit kayo na yung may-ari. Kasi para kay Ate Mani,
para makadaan po sila. Binigyan ko po sila ng mga 1 meter wide po na kalsada. Pero hanggang bahay lang, hindi po sagad. So ito yung interior, kita nyo, flat na flat. And then itong katabi namin dito, itong may bakod, dati rin po siyang sa amin. Ito. Yan. Ngayon po ay dinevelop na nila, binakudan, may kubo na. Ang ganda na. Napakaganda na. Ayan. So dito, papakita ko naman sa inyo itong narrow path na to. Ito po ay hindi right of way. Part po ito na 2,000 square meter. 3 meters wide po ang lapad niya. Magsisilbi po siyang access road mula sa kalsada. Yun yung muhon. Ito yung nagsaseparate ng 1.5 and then itong 2,000 square meter. Okay, yan yung 2,000 square meter. Itong tinuturo ko dito. And ito naman yung narrow path. So ngayon, magkakaroon tayo ng aerial view. Papakita ko sa inyo kung nasa ang part ako sa video to o sa part na to ng video. So ayan, ito yung drone shot ko. Makikita nyo dito. And then magkiklip ako ng photo. Ayan, ipopost ko. Ayan, tas medyo i-zoom ko ng konti. Ayan, nag-label ako. 2,000 square meter. Ayan. Yan yung shape niya. Kita nyo para siyang pa-L kasi kailangan ko siyang i-connect sa kalsada. Yung pula na dito, yung may pulang tuldok, yun yung pwesto ko nung naputol yung video. Ayan. Sumala pa yung araw. Ayan. Then papalabas tayo dito, dadaanan ko yung masukal na yan. Kasi masukal yan eh. So hindi po siya right of way. Diretso siya sa kalsada mismo. Okay? And then ito na yun. Ayan. Lalakad na ako dito. Yan yung bakod ng 1,500 na natitira. Okay? Medyo masukal kasi hindi na nga ako napapalinisan. Kagandaan po nito, may guide na. May bakod na rin tong kabila. Kina Ma'am Aida. Hi Ma'am Aida. Kamusta po kayo? And bakod nitong 1,500. Kay Ma'am Weng. Hi Ma'am Weng. Shoutout po sa inyo kung napapanood nyo to. So lakad lang tayo. Lakad. Then tutuloy ko na po yung comment ko. Yung comment. Pag na-narrate ko pala o pag-comment dito. Pag nandito na tayo sa pinaka kalsada. Ayan. Nasa kalsada na po tayo. Sa ngayon, hindi po pa ho siya visible na kalsada pero 4 meters wide po yan. Bakod sa bakod. May muhon po yan. Ayan, may muhon dito eh. Hindi ko lang siya nakita last time pero nandiyan lang yan. And ito naman yung isa. Ito, yan. Yan yung simula ng property. Hindi po siya right of way. So, mula doon, tas papunta naman dyan, yun yung barangay road na. Yan yun. Mga 30 meters lang yan. Tapos, develop na po yung bahay ng kabila. Halos kabilaan ng mga kapitbahay ko lahat develop na po. Okay, so mamaya naman po meron tayong video papuntang, mula kalsada papuntang property. Sa ngayon, mula property papuntang ilog naman tayo. Na nagamit yung 4 meters wide na daan. Tapos ito may tulay ditong ginawa na path lang po na bridge. Papunta doon kay Sir Bats. Hello po, shoutout po sa inyo. Taga Binyan po may-ari nung malaking farm na yan, 1 hectare na may bakod. Tabing ilog. Last month parang wala to eh kasi lately ako nakadalaw dito. Itong video po is taken this March. Sa last point ng video, ito po yung bridge na tinigilan ko. Ayan po, pinopoint ng arrow. And then yan. Ito naman mula road. Mula road, makikita nyo yung community area. And ito 6 meters wide po yung kalsada. Actually 7 meters wide po yan dahil nagkamali lang yung poste, medyo naging narrow. So 6 to 5 meters po yung pinaka-entrada. And then, ayan, naglalakad po ako. Pupunta naman tayo kung nasaan yung simula ng property. So dikit na dikit po talaga siya sa kalsada. Nagmukha lang siya right of way kasi nga naging narrow. Kasi kung hindi ko gagawin yun, walang daan yung 2,000 square meter may iwan sa loob. Hindi naman pwedeng hatiin ng hating-hati. So, kailangan talaga magkaroon ng daan or access. Kaya naging L-shape po siya. Yung kubo na yan sa akin dati po yun. Ayan po. 3 meters wide po yan. So, kahit tractor, kasyang-kasya dyan. Kasyang-kasya po talaga kahit truck. 3 meters wide. It's very, very, very spacious po para sa mga vehicles.
So magsisilbi siyang parang private na entrada. Okay, yan. Tuloy natin yung video. Papunta tayo ngayon sa property. Galing na tayo sa ilog. Galing na rin tayo sa Barangay Road. Okay, tinuturo ko pa dito yung another space. So, yan. Lalakad na ulit tayo papalik. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Ito yung mga yung mga umbok. Mga tuod dyan na pinabunot ko dati kasi nakaharang nga po dyan. Hindi ko lang ho napadispose. Ayan po, dire-diretso na po tayo uli sa property and ayun, makikita na po uli natin yung bahay ni Ate Mani, yung kapatagan ng property, and then pagkaliwa niyo po, yan, ito na. Pagdating niyo dito, kaliwa lang, diretso na sa ilog. So yun po, sa lahat po ng mga nakapanood ngayon at sana po naunawaan po ninyo itong aking video presentation ng property. Sa mga interested po, please message me po dito sa aming link at number na ibibigay dito sa video na to. Sa post description, please po, nandun po lahat po ng details. Hindi ko lang po talaga mailagay dito sa video kasi magiging spam or text spam po yung video. So wala na kayo mapapanood, nagbabasa na lang po kayo. At the same time, bawal po talaga yun sa YouTube at saka sa Facebook, yung sobrang spammy yung text. Again, yan po, ulitin ko po. Hanggang dito po yung bako diyan, magbigay po tayo dito ng yung parang right of way papunta ka dito kina Ate Mani, ang tawag ko kasi Manilin. Ayan, maiwan muna kita Ate Mani ha, at iikot ko muna itong ating mga viewers. Itong kinatatayuan ko dito sa moment na to, ito yung pinakamagandang position or pwesto para magtayo ng bahay, lalo na kung up and down. Kasi tanaw na tanaw talaga Mount Panahaw, and tanaw nyo rin yung part ng ilog at saka yung dati tanaw talaga yung mini falls. And another na tanong, paano daw po pag bumabagyo, umaapaw daw po ba ang tubig sa ilog? Hindi po umaapaw. Yes, tumataas po talaga. Talagang tumataas po, especially nung paeng. Tumaas po talaga ang tubig. Pero hindi po umaapaw o sumasampad dito sa ibabaw na to, dito sa surface, hindi po talaga. Dalawang bagyo na rin po ang dumaan dito malakas, isang paeng and Christine. Yun lang po ang aking, para sa akin na yun lang po ang parang medyo napaisip ako kasi nga po ang lakas ng bagyo at ang daming tubig na dinala. Pero hindi po umapaw. Yung bagyong paeng lang po talaga ay tumaas po ang tubig hanggang dito. Wait lang po ha. Yung kalabaw na yan, lagi na yan nakapark dito. Kalabaw ni Kuya Chody. Shoutout sa iyo Kuya Chody. Pero pwede naman po siyang ilipat doon sa kabilang dulo. Wala naman pong problema. Ayan, dito sa part na to, ayan dito, hanggang dito tumaas yung tubig. Kasi nga po, nagbara yung mga puno at saka yung mga sanga. May natumba kasing puno doon. Yun, bumara, tumaas ang tubig. Pero bagyong Christine, hindi naman hugasino. Tumataas pa rin pero hindi po talaga alarming. So yun po, sa lahat po ng mga nanood ngayon at umabot dito sa video na to, maraming salamat po at pinanood nyo po itong aking vlog ng Farm Lot for Sale. So iniwan ko na po yung aking contact number and contact nyo na lang po ako doon. God bless sa inyong lahat. Thank you.